ba mabigyan ng interim release? Unang-una, kailangan umattend ka ng hearing ng trial kapag sinabi ng korte na kailangan mo pumunta doon sa korte. At kaya yon gawin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil hindi naman siya lalayas. Paulit-ulit niyang sinabi, sumama na nga ako, pinadala ko na, tinulak niyo na ako sa airplane, dinala niyo na ako ng eroplano ninyo dito. Wala akong intensyon na lumayas. Nasa Hong Kong na ako. Pwede na akong mawala. Pero ano ang sinabi ko? Uuwi ako sa Pilipinas. At yun lang din ang sinasabi niya hanggang ngayon. Wala siyang sinasabi, magtatago ako sa Africa, magtatago ako sa Antarctica. Wala siyang sinasabing ganon. Sinasabi lang niya, gusto kong umuwi ng Pilipinas. Gusto kong bumalik ng Davao City. Ibig sabihin, sa ICC, kapag hinanap nyo yan, alam nyo kung saan hahanapin yan. Nandun lang yan. Sa Davao City. Hindi yan lalayas. Pangalawa, sinasabi doon, dapat hindi niya i-obstruct ang investigasyon o ang trial proceedings. Ang tagal na ng investigasyon, paulit-ulit sa sinasabi nilang mga krimen. 2012, hindi pa Pangulo, si Tatay Digong, pumunta na. Si Justice Secretary De Lima, nag-imbestiga siya doon. Walang kapangyarihan si dating Pangulong Duterte noon. Tumuloy-tuloy ang investigasyon. Wala siyang sinabi na itigil nyo yan, bawal yan, huwag kayo pumasok dito. Walang ganyan na nangyari. Ibig sabihin, para sa kanya, ituloy nyo lang. Noong siya ay Pangulo, nag-file ng kaso sa ICC si Senator Trillanes. Alam na ni dating Pangulong Duterte kung sino ang mga witnesses. Hindi naman tinago yun sa atin lahat, di ba? Paulit-ulit ang investigasyon at pagbibigay testimonya ni Las Cañas at ni Mato Bato. Meron ba siyang ginawa kay Las Cañas o kay Mato Bato o kay Trillanes man? Wala. Buhay na buhay ang buhok. Patay na pala ang buhok ni Trillanes. Buhay na buhay si Trillanes, pero ang kanyang buhok, hindi ko lang sigurado. Walang nangyari kay Mato Bato, walang nangyari kay Las Cañas. Alam ni dating Pangulong Duterte kung nasaan sila. Nakialam ba siya sa investigasyon? Nakialam ba siya sa mga witnesses? Wala. Noong siya ay nawala na sa katungkulan, bumaba na, tapos na ang termino, nagkaroon ng investigasyon. Pumasok ang mga investigators ng ICC paulit-ulit sa Pilipinas. Alam ko, at sinasabi namin sa kanya, alam namin, dahil nakikita namin ang records. Anong sinabi niya? Pabayaan nyo sila mag-imbestiga. Noong nagkaroon ng Quadcom hearing ang bahay ng mga Uy, alam nyo, sandali lang ha. Mamaya na yung speech ko. So kahapon, meron dumaan ako sa department store. Kasi bumili kami ng pang-loot bag doon sa mga sinuportahan namin na basketball team ng mga bata. Dumaan ako sa yung department store, yung sa mga sapatos ba? Sapatos section.
Tapos paglingon ko, meron naman nakitang sapatos. Meron siyang... Meron siya, butoy-butoy ba? Ay, butoy-butoy, anak siya. Maganda siya. Panlalaki siya, panlalaki. Pero mapapalingon ka kasi kakaiba siya eh. Meron siya ang ganyan-ganyan. So tinanong ko yung sabi ko, is this crocodile? Sabi niya, no. Oo. Bird. Meron siya bird. Sabi ng kasama ko, ostrich yan, ostrich. Sabi ko, ostrich. How much? 60,000. 60,000 pesos. 60,000 pesos. Tapos, tinanong ko, sir, ang laki ng crocodile mo, sir. Tapos, tinanong, meron pong representative ang House of Representatives dito. So, ipakita mo sa kanila ang yan, buhaya. Ayan, t-shirt, buhaya. So, sabi nung, sales assistant, sabi niya, here, crocodile. Ginanyo niya sa akin, maganda talaga yung sapatos na crocodile. Tapos, sinanong ko siya, sabi ko, how much? Sabi niya, ganito, in one. Tapos, kinompute namin, 80,000 pesos ang sapatos na crocodile. Nakalimutan ko lang ngayon kung anong brand yun na daanan namin. 80,000 pesos. Ibig sabihin, kapag binalatan natin ang ating mga congressman at ginawa natin sapatos yung kanilang mga muka, kikita tayo ng 80,000 isang pares ng sapatos. Balik ako sa Quadcom. Nag-imbestiga sila. Sinabi nila doon sa isang nakaupo na witness nila, si Rohina Garma. Sabi nila, Rohina, pinatay mo ang boss mo. Meron kang mga kasama, pinatay mo ang boss mo. Pero Rohina, hindi ka namin iimbestigahan sa pagpatay mo sa boss mo kung magsasabi ka laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Witness siya. Napanood natin lahat yon. Napanood yon ni dating Pangulong Duterte. Pero, may ginawa ba si dating Pangulong Duterte kay Rohina? May ginawa ba tayo kay Rohina maliban sa sinasabi natin online, sa social media natin? Wala. So, ibig sabihin, ibigay na nila yung interim release. Ang tagal na ng mga witnesses na nandyan. Walang nangyari sa kanila. Hindi pa siya Pangulo, naging Pangulo siya, hindi na siya naging Pangulo, nandyan pa rin yung witnesses na sinasabi nila. Ibig sabihin, hindi siya makikialam sa investigasyon o sa trial man. Ang susunod na pwedeng magpa-interim release o hindi pwedeng magpa-interim release kapag nagdududa ang korte na gagawa ka ng krimen. Wala ngang krimen eh. So ano pang mga susunod na krimen ang gagawin mo? Merong mga police operations kontra illegal na droga. Sakulan na naman yan, ha? Yung... Pabarang! Ma'am! Naalala mo, sabi dito sa harap, kulamin na lang daw lahat yan. 15,000 na! 15,000 kulang! 2,000 won kulang? 1,000 pesos! Libre na!
ako. Saka masakit yung lalamunan ko. Kasi kinain ko yung mga sasarap na ice cream ninyo dito sa Korea. Paggising ko, ang sakit na nung, meron na siyang parang bukol dito dalawa. At parang sinisipon na ako dahil sobrang init. Grabe, maninginit ninyo. Uy! Grabe init sa Korea! Meron mong tanda sa disyerto. Yes, ma'am! Normal ito. Yes, ma'am! Ito ang new normal nyo. Mag-adjust kayo. It's not new! Ganyan na talaga yan. Saan ako? Sa interim release. Kaya, ibigay. Hinihingi natin na ibigay niya na yan. Hindi naman yan tatakbo. 80 years old, may mga sakit. Ang gusto lang niya, umuwi ng Davao City. Lahat ng witnesses niyo, buhay na buhay, simula noon hanggang ngayon. Si Trillanes, aabot na yan ng senior citizen. Diba? Walang nangyari sa kanya. Kahit yung kulam mo, ma'am, hindi effective. Diba? Meron pa siyang krimen na gagawin. Wala nga ang krimen eh. So ano pang mga susunod na krimen na gagawin? Diba? So, iyan ang pakiusap sa ICC. Ibigay na ang interim release. Ang susunod, yung jurisdiction na naririnig ninyo lagi. Nag-imbestiga sila 1 taon pagkatapos na, lumampas na ang 1 taon pagkatapos nating umalis sa ICC. Ibig sabihin, hindi ka na pwedeng mag-imbestiga. Kasi meron lang period na pwede ka mag-imbestiga. Labas nun, hindi na pwede. Kasi ang lalabas niyan, kung walang period, ay pwedeng buong buhay mo, 100 years na ang dumaan, ay mag-iimbestiga pa rin sila. Hindi pwede yun. Kaya ang hinihingi ng mga abogado, i-dismiss ang kaso kasi wala ngang jurisdiction. Yan ang dalawang bagay na hinihingi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. At yan din ang rason kung bakit tayo nagsama-sama, nagpapakita ng suporta at sumisigaw na bring him home. Bring him home! 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 Meron tayong Free Duterte Now rally. I-release na ninyo yan. Hindi yan tatakbo. Ilang beses na siya nagsabi, a-attend siya ng trial kung sinasabing a-attend siya ng trial. Yan lang naman ang kinakatakutan nila eh, na mawala yung kanilang akusado, yung kanilang suspect.